Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, April 30, 2025 at ayun, natuloy na yung yung breakout na inaantay natin. Nako, medyo magandang pangitain to para sa mga susunod na galawan natin kasi wala tayong trading by tomorrow. So, Webes, sa Friday yung balik natin, no? Hopefully hindi siya pullback. Pero good sign kasi medyo malinaw po na yung breakout ng candle natin dito sa pinaka-main index natin. Nagkaroon po siya ng gap up pala sa opening niya. So nag-close tayo ng malakas 6,354.99 and nag-up tayo ng 1.64%. So meron din siya, ayun, nagbalikan na yung foreigners. So net foreign buy tayo ng 986.27 million. Ayan. So asahan natin mga blue chips yung panahon naman nila ngayon after magkaroon ng medyo matagal, February, March, April, and then start is May. So, tatlong buwan na nag-sideways yung market naman natin. So, okay na. Medyo pwede siguro baguhin yung pinaka-support level na tataas natin dito sa around 6,000 level naman. So, parang ang nangyari sa kanya, double bottom, no? And then saka siya nag-ground ng breakout. Ayan. So, ganun din yung galaw po sa US market, medyo maganda rin siya. So, nagkakaroon na kasi ng linaw. So, ongoing na talaga yung talks ni Donald Trump at saka ni Xi Jinping doon sa mga tariff. So ngayon yung balita is merong mga US products na hindi lalagyan ng 125% tariff. So medyo kalmado na yung market and sabi nga doon naiwasan ng US yung ini-expect na recession. Ayan. So nag-flip-flop kasi si Donald Trump natin. Okay? So marami tayong pag-uusapan o halos o lahat pala ng pag-uusapan natin is mga breakout sa consolidation area nila. Okay? So nanguna sa listahan natin, syempre blue chips, property sector, si SMPH, nag-up siya, lakas 6.33%. So unahan ngayon sa pagpasok. So nung kasagsagan ng laglag na market natin, ayaw na ayaw, di ba? Tapon ng tapon. Ngayon, unahan naman sa pagbalik. So, nag-up siya ng 6.33% nga and meron siyang na 19, malit lang, no? 19.93 million net foreign buy. Okay, so good vibes. Tapos yung alaga natin, si Plus, breakout 2.56%, another 19.47 million. Net foreign buy, si ABA, breakout, meron siyang 6.98. Breakout na to o continuation? Continuation, no? Nag-higher low. So, up siya ng 6.98% and meron siya 6.2K net foreign buy. Si Wilcon, so sumunod na rin siya, no? Ilang araw na itong berde. 3.33% and meron siyang 3.13 million net foreign sell. Yalalan, kapong binuhusan. Pero ngayon, binomba naman siya. So, 106.36 million net foreign buy siya. So, kahit na binalik niya lang yung drop kahapon na 3.51%. And then si PhilWeb, ayan. So, mukhang gusto bumalik din. No? So, nag-up din siya ng 10.75% and meron siyang 818.65K net foreign sell. Ayan. So, pero pinaka ano natin diyan, yung climatic na result is 986.27 million net foreign buy. So, meron na tayong more than 1.5 billion na nakapasok dito sa market. Congrats po yung yung mga malakas yung loob na sumalo during these 3 months na talagang nagko-console lang si Philippine Stock Exchange, diba? So hopefully by Friday, mix na tayo, merong big caps and then merong mga small caps na gumagalaw. For sure yan, lalo na kung medyo maganda yung closing ulit ng market natin sa US mamaya at saka bukas. Wala din pala sila, no? Labor Day is sa lahat pala yun. So pagbalik natin ng Friday, so siguro mamayang gabi, yun yung pinaka-basis ng galaw ng market natin by Friday. Okay? So, good vibes tayo for today. Buti nila, hindi tayo napakatlo sa mga blue chips natin. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel po natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Pero ngayon, mas mababa ng konti yung nakikita natin na risk sa market kasi bumibili na yung mga foreigners. And then follow mo ako dito sa ating Palabag Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka. And yung mga gusto ng ka-trade, so sali lang po kayo dito sa trading committee. So ito yung best time kasi para recover yung market natin. Okay? So yung mga subscribe maraming salamat po sa mga usual na viewers.
hopefully, mas maganda na yung view natin for the coming few days kasi may pinakita ng good sign. Si Blue Chips, company reviews, mga sample trades sa market. So, bakasyon bukas. Aral ulit tayo ng ating mga basic indicators. So, breakout, puro breakout na indicators. Fundamentals, yung mga risk management plus PSE, stock market studies. Yan. Tatlong buwan pala yung February, March, April yung antay natin bago mag-recover CPSE. Pero ang tagal, no? Since November last year, di ba? October last year, pabagsak talaga tayo. And follow mo ako dito sa ating Flavio Trader Crypto to para sa mga flickering games, cryptos, initial coin offerings, meme coins, ayan. So lahat is crypto related. So meron tayo bago upload dito. So check mo na lang po. Tapos sa social media, follow mo ako sa Facebook account at saka dito sa Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, Twitter. Check na lang po yung mga posts natin. And Patreon, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito para sama-sama tayo makakuha ng mga magagandang trades. Ayan. Kailan nauna na tayo kay Plus. So nasa 80% plus. Bumalik ulit tayo sa 80% na na gains. So lapit na tayo mag-100. Hopefully matuloy yung pagka blue chip niya na inaantay natin. So siguro bukas kasi holiday naman bukas eh. So siguro mag-vlog ako about sa mga blue chips. Tingnan natin. Kasi yan yung ini-expect ko na na magpapagalaw ng market natin for the coming few days. Yang mga blue chips natin. Hopefully matuloy yan. Okay? And then, okay. So dito tayo sa, okay, natuloy na, di ba? Pinag-uusapan natin na, halos nandun ba? Kung dito ako titingin, dito sa kumpulan na to, breakout na siya. Pero pag dito sa peak na to, hindi pa sakto lang siya, no? Pero most likely matutuloy yung breakout. Hopefully matagal yung rally. Normally kapag nagbe-breakout siya, so halimbawa to nag-breakout siya dito. So umabot siya ng ilang linggo, pull back and then saka siya umakyat. So umabot siya ng ilang linggo dito ang breakout, pull back and then saka dumidiretso yung market natin. Okay? So hopefully hindi ma-jinx. Kasi nandiyan yung foreigners. So bantayin na lang natin o hanapin natin habang bakasyon kung sino yung mga stocks na pinupuntahan ng foreigners. Ayan. So yun yung gagawin ko bukas kung matuloy yung vlogging natin pag di tayo tinumad. Kasi Labor Day, di ba? Pahinga naman. Okay, so ito na. Okay, so magiging ano to, parang abnormal na breakdown ng price last time kasi nag-breakout na siya eh. So ascending triangle na yung tingin natin sa kanya. So RSI 62, kaumpisa pa lang naman. So tama-tama to para sa medyo magaganda na galaw ng blue chips natin. Okay, mas maganda usapan natin ngayon. Dati kasi ang tamlay eh, puro laglagan yung mga stocks natin. So good vibes, very good vibes yung market natin. Okay? So, ba't di ko nakita yung saglit? Bakit hindi ko nakita yung Twitter natin? Okay, balikan ko yung Twitter bago tayo tumingin dito. Ayan, hindi ko pala nabasa. Naalala ko, ba't parang wala pang summary yung market natin. Ayan, natuwa tayo. Okay, bloopers. So, foreign funds sold, East West, Union Bank, ASN, AP, FPH, Manila Water, SCP, CNPF, FB, GSMI, AGI, Costco, GGS, All HC, Meg, Robinson, Globetel, Converge, Dito, API, Bloom, Lotto, Web, Robinsons Retail 7, Wilcon, APX, FNI, OGP at saka CPX. Ano kayong mangyari sa mga mining stocks natin? Foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, Alter, Meralco, SEC, si Meralco Tas. DNL, Keeper, Monde, AC, Aboites, Ali, Iris Creek, Cebu, Mac, STI Plus, and Pure Gold. Ayan, yan po yung mga pinagbibili nila for today's trading. So, nanguna, bangsa man na kasi, bangsa ka properties, no? So, dito muna sa losers, mas marami yung winners. ICT, minus 2.8, Aboites, Equity, minus 2.4, URC, ayan, pullback muna, minus 2.3, CNPF, minus 2.18. So, panalo mga banks at saka properties. Metrobank, 6.5%, SMPH, 6.3%, BPI, 5.26%, Ayala Corporation, 4%, Monde, 3.73, Ali, 3.51, Jollibee, SEC, 3.5, and Jollibee, 2.14%. So, grabe, no? Ang gaganda ng galawan. Tapos, yung pinaka-summary, ayan, wala tayong trading bukas, Labor Day po, yung papasok, double pay. So, net foreign buy tayo, 986.27 million. So, good vibes, property. So, it's about time, di ba?
So, kung nakapag-ipon kayo ng marami during the time na lubog yung properties, panalo. Ayan. Banks at saka properties yung ano. Kasi sila yung, si banks malakas na noon pa eh. Pero si properties yung pinaka-battered na sector. Okay. So, first quarter profit ni CIC, nag-surge ng 54.8% daw. Kanina, mas marami pa pala yung blue chips kanina. Tapos, no takers on Fero tender offer ay benta. Ayan. Maganda kasi yung galaw. Tapos, pabalik na yung market. Hopefully, hindi matuloy yung mga gusto mag-delis. May mga gusto mag-delis kasi. Ayan, kanina umaga, malakas na. SMPH and Ali proxies for Philippine property may have bottom and are now tracking gains. Okay? So, paborito natin yan, mga properties. Meralco, 3.83%. Okay, so kumita. Tapos kanina umaga, malakas pa rin. So gap up pala tayo kanina. Hindi ko napansin yung ano, yung gap up. SMPH 11% earnings niya to, no? Annualized CPS. Okay, so kumita siya. Ayan, umaga pa lang malakas na. SMPH, SM Prime posted a record first quarter profit of 11.7 billion. So up po siya ng 11%. So maganda yung pinapakita niya. Okay. Tapos si Raslag. Tagal natin hindi yan pag-uusapan tong si Raslag natin. Ano kaya meron dito? Posted record first quarter profit or rather supply power agreement with Papanga Electric Cooperative naman. Okay. So tapos si Ace N anticipates slower growth in 2025. Nako. Habol ka Ace N, pabalik na yung market natin. Puro SMPH. Vista Rate declares regular cash dividends. Okay, Aboitiz Power records net income of 4.6 billion. Metrobank, so maganda yung profits. Aboitiz Equity Ventures expect up to 25 new locators to join its Lima Estate in Batangas. Pero wala siyang sinabi about sa no? Sa pinaka-earnings natin sa kanya. Okay. Dito naman si Metrobank ulit, no trading advisory, as yung lang kagabi. Bloom Soler online going live in Q2. Batay na lang natin yan. Medyo nahirapan siya, no? Pero, okay, hindi natuloy. Tapos, down si Gold. Ayan. So, palit naman sa mga blue chips si Gold natin. Okay? Tapos, Aboitiz ulit. Ano to? Supermicro computer stock nag-drop ng 20%. Ayan. Grabe. Okay, so tinamaan siya. China Waves, ito yung good news talaga. China Waves 125% tariffs on US ethane imports. Ayan, so mga gasolina yan, no? Yan ba yung ginagamit sa sa mga gasol? Ethane o methane yon yung ginagamit doon. Okay. Keppel Philippines eyes voluntary delisting. Hopefully hindi ka na matuloy kasi maganda na yung yung itsura ng market natin, di ba? So tingnan natin. BPI prepares 5 billion sinag bonds. Pure Gold ayan ang pullback has earned the bronze award in Finance Asia. Pero okay, kahapon pa pala itong mga balita na to, April 29. Reported zero participation sa minority shareholder. Dapat ganyan yung gawin nila kay Mary Mart, di ba? Pwede rin naman pala. Okay? Tapos yung post natin sa Ecowash doon sa crypto. Ayan. So, balik na tayo dito sa market natin. So, nakita natin yung mga big caps. So, tingnan natin kung sino yung mga winners for today's trading natin. Okay? Saglit lang. Nagtitrade tayo ng meme coins eh. Ayan. So, may nag-up dito ng 30% yata to. Nagbebenta tayo. Okay, mga 40% siguro. Okay, so benta na. Okay, so dito sa winners natin, web, 21.06%. Ayan, maganda yung galaw. Or rather, sorry, 10.75%. So nagano siya, nag-breakout ulit sa Conso. ABA, 6.98. Oh, parang breakout na rin siya. No? Ganda rin ang galaw ni ABA. Oh. So unahan na lang tayo kung sinong mga stocks next week. MRC, ayan. So natuloy na rin, 6.78%. Metrobank, ang laki ng kandila, 6.51. Okay, lumabas yung earnings niya. SMPH, ito yung mga undervalued talaga kasi tignan mo yung mga annual earnings niya, okay naman eh. Ngayon, tapos may dividends pa. So, tignan natin kung matuloy yan. BPI, 5%. Daming banks, no? AC, 4%. Monde, 3.73. And Ali,
So, 3%. Medyo nahirapan si Ali, bakit kaya? 18% naman siya. SEC, ayan, pabalik na. 3.5%. Okay? So, ito yung mga major na winners sa market natin. So, ngayon, dito sa losers, STN, minus 20%. Ayan, alisan na sila sa mga penny stocks. SBS, minus 9. IMI, minus 4.8. Ayan, hanggang saan kaya support ni IMI? Vitarich, minus 3%. Konti lang bumagsak. ICT, minus 2.8. Laki ng week ni, ano, ni sino ba yun? Vita. Ayun, no? Karoon siya ng week. Tapos si URC, 2.3%. Okay? So, yun yung mga losers ng market. So, tingin tayo sa global market. Okay, so medyo mix yung pinapakita ng futures ng US, negative 0.13 sa S&P, Dow Futures positive 0.05, Nasdaq negative 0.25%. Pero kagabi malakas yan. So malakas na siya. And European stocks, ayan, verde. Alos verde niya yata lahat. Dito sa Asian markets, maliban dito kay New Zealand to, no? Negative 1%. So the rest is verde. Ayan. Conducive yung market sa trading. Tapos dito sa crypto, mapula yung ano niya. Ayun, makita mo mapula yung mga loss. May mga loss. Pero taas pa rin naman siya. So Bitcoin 94.9K, Ethereum 1.8, XRP 2.2, BNB 600 pa rin naman. No? Sol, ito bumagsak 147, Dodge minus 2%, and then si Shiba minus 2.3% naman. Okay? So maganda yung galawan ng crypto din natin. Eh, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so unahin natin si SMPH. Ayan, finally, nagbi-breakout na yung mga property stocks natin. So, sabi ko nga, maganda naman yung funda last time nitong si SMPH kasi yung annual earnings niya nasa 13.89%. Pero hindi pa rin siya dinudumog ng ng net foreign buy. So, meron siyang ilan ba to? 19.93 million na net foreign buy for today's trading. Pero maganda na rin yan kasi kahit pa paano, merong pumupondo kay SMPH natin. Tapos meron pa tayong upcoming na dividends. Ang ex-date is May 13, 2025. So, second week ng May. Ayan, so meron siyang ibibigay. Ayan, hopefully, tuloy-tuloy na kasi meron siyang konting breakout dito sa MA 100. So, ang pinaka-next na resistance, malapit lang yung next na resistance area natin is nandito sa 26 pesos. So, tama-tama siguro yan. Medyo mahirap na basagin niya to kung wala siyang masyadong foreign buying. Ayan. Hopefully by Friday, umabot naman siya dito para good vibes pa rin yung mga holders natin ng blue chips. Ayan. So, yung pinakabuong trend niya, tinitignan ko siya, downtrend talaga si SMPH, no, simula noon. Pero tignan natin ngayon. So, kasi nag-umpisa tayo October, November ng downtrend. Hopefully makabalik tayo kahit 30 pesos para nasa below pandemic level pa pala tayo during that time. Okay? So good vibes tayo kasama si Ali dito kay meron pala tayong Ali dito at saka yung ibang sina saglit. Tingnan natin sina Meg kung sumabay na 'tong mga to. Meg wala pa no. DLL wala pa rin. Robinson Land wala pa rin. Si CPG lang yung alam kong maganda, yung Galaw at saka sino pa ba mga property stocks natin. So, ayan. So, konti lang. Hindi pa lahat is maganda yung kanilang galawan. Okay, so abangan na lang ulit natin by next week. Hopefully maabot natin to bago siya magkaroon ng mag-form ng higher low formation. Eh, malaki na rin yan, 6.33%. Next, yung alaga natin, si Plus is breakout. Okay. Kung solid candle lang, yung solid part ng candle, meron tayo konting breakout which is a good sign and hopefully meron pa no, for the coming few days. Hindi pa naman siya overbought eh. So actually maganda yung pwesto niya, konting breakout lang siya. So 19, may tulak pa rin siya no. 19.47 million net foreign buy and kahit 2.56 pero parang significant kasi 40 pesos pala. And 40 si plus natin. Tingnan natin ba next week? Bullish tayo dito personally kasi may hawak tayo and makita mo din yung indicators niya is MACD pa-reverse ng
pinaka-direction naman niya. Okay? So, good vibes tayo kay Plus, ABA. So, dami na, no? Hanap-hanap tayo. Yung mga nagbi-breakout. So, na-form siya ng higher low formation. Ano ba earnings neto? Wala pa rin, no? Alam ko mababa yung earnings neto. Pero anyway, nasa recovery stage yung market. So 0.5 yung pinaka-next na resistance. Ito, nag-support siya last time. And malapit sa MA 100. Ayan. So maganda kasi kapag lumampas sa MA 100 yung mga stocks natin, mas marami yung mga hedge funds na na gustong sumabay sa kanilang galawan kasi maganda yung kanyang trend. Ayan, so bullish din yung ating RSI. Ayan, buti nang bounce siya na maganda rin. Gumanda yung itsura ng RSI levels natin para kay ABA. So very good, 6.98%. Okay? So hopefully ituloy niya until 0.51, no? 0.51. Okay. So yun na lang susundan natin for the coming few days. Wilcon, another breakout. So breakout siya sa MA20. Ayan. Ang dami ng reversal na stocks natin. O nauntog pa. May pagkauntog pa siya. Ayan. So nag-profit taking muna siya. Tataas ko na 7.78 kasi maganda yung natin sentiment sa market. Hopefully matuloy si Wilcon. Oh, meron pa siyang dividends, panalo na. So 2% tsaka 4.9%, pero mababa yung annual earnings niya. Tingnan natin. Malayo pa naman yung MA 100. Hopefully matuloy yung trend na nabubuo sa kanya. Kailan Dow G, no? Ang aga naman Dow G ni Wilcon natin. Ibig sabihin mataas to nung umaga, no? Ayan, sumilip din pala siya. Okay, sa RSI. So 3.33%. Okay. So wala pang foreigners, negative 3.13 million. And then another property na paborito natin ay Ayala Land. Binalik niya yung boost niya kapon. So maganda, pumalit siya is mas malaki yung volume. 196.36 million na net foreign buy. Ayan. So okay na rin yung RSI niya. Nasa bull side tayo, breakout. Saan ba yung next resistance? Nandito sa dami niya resistance no. So marami resistance si Ali nasa 26. Ayan, 25 ngayon at nag-close ng 3.51%. Ayan. Bullish na rin tayo, syempre. Kasi okay din naman yung pinapakita na earnings ni Ali, plus 18%. Parang SM lang. And then lastly, sa penny stocks, ayan, nabuhay bigla si PhilWeb natin, out of the blue. So nag-up siya ng 10.75%. Minus 818K net foreign sell. So locals lang to. And above siya ulit ng RSI. Slightly above ng RSI 50. Ayan, 52. Pa-recover din yung itsura ng niya, MACD formation. Ayan. So mukhang mabawi na si PhilWeb natin. Meron tayong gap dito. Tingnan natin kung maklose natin until next week na. Kasi medyo malaki din to kung tumuloy siya. At least 17%. Okay, good sign. Support, syempre yung breakout area. So, lagay ko na, hindi siya. Nag-resist siya dito sa kaliwa. Okay. So, pero support is dito sa around 1.81. Okay. So, malalaki naman talaga yung galawan pag itong si PhilWeb ang pinag-uusapan natin. Malalakas talaga yung kanyang sipa. Okay? So, yun lang. Yun lang yung nakita natin na maganda, yung galaw na nag-trending for today's trading. So, antayin lang bukas. Hanapin ko yung mga blue chips na kagaya ni na Ali SMPH na siya, medyo undervalued, no? Kasi okay yung mga annual earnings naman nila. Okay? So, enjoy natin yung Labor Day natin. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mo ng guide yung mga stocks na binibili natin. Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Meron tayong post kahapon. Andyan siya. Tapos yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy vacation po. Then balik work tayo ng Friday ulit.